Low praise. Okay, so live na po tayo, no? Good afternoon. Welcome po ulit sa ating Bible study. Andyan si Lolo Myong. Andyan ang Andit Rodriguez. Wala pa yung mga Mendez, no? Okay, so siguro sa live may nanonood din. So if nanonood sila, Tita Beng, good afternoon. Si Avril, yung nakasama natin. Okay. Sa live lang daw siya. Okay, nag-chat siya ngayon. So, hi Avril, dyan sa online, sa live stream natin. And si Tita Che, kasi baka may pasok na rin si Casey, no? So, sige lang, sana makahabol. Alright, so, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng genealogy, no? Ano ba sa Tagalog yung genealogy? Salinlahi? Generation yun, di ba? Tama ba? Okay yun? Okay. Alright, so dito naman sa account na isinulat po ni Luke. Okay? So, si Luke po ay isa sa mga kasama din ni Apostle Pablo. So, si Luke din po ang nagsulat ng Book of Acts. So, yun, parang brief introduction lang kay Luke, no? And doktor po si Luke. And ano din si Luke, magaling din po siya mag-research. Okay? So, anyway, maybe later on magagamit natin yung mga information na yun. So ngayon, basahin natin ulit yung 23 hanggang sa 38. Hanggang 38 lang pala. Nagkamali ako. Kala ko 39. So, and then after that, we will try to discuss na po, no? Sige. So, would like to request hi Tita Susan. Then si Tita Susan, no? All right. Sige, so Siren, pwede basahin mo? 23 to 38. Hello. Luke 3:28 to 39. 23 to 38. To 38. 23. Okay po. Si Jesus ay may gulang na 30 taon nang magsimula sa kanyang gawain. Anak siya ni Jose, ni Eli, ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Janai, ni Jose, ni Matatayas, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nagay, ni Maat, ni Matatayas, ni Simeon, ni Josek, ni Joda, ni Joanan, ni Resa, ni Zerubabel, ni Salatiel, ni Neri, ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmadam, ni ni Josue, ni Eliezer, ni Jorim, ni Matat, ni Levi, ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Jonam, ni Eliakim, ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David, ni Jesse, ni Obed, ni Boaz, ni Salmon, ni Naason, ni Aminadab, ni Admin, ni Arni, ni Hesrom, ni Perez, ni Juda, ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tera, ni Nahor, ni Serug, ni Reu, ni Peleg, ni Eber, ni Sala, ni Kainan, ni Arphaxad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek, ni Matusalem, ni Enoch, ni Jared, ni Mahalalel, ni Kainan, ni Enos, ni Set, ni Adan, ng Diyos. Okay. So tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong hapon na kami po na yung mga niligtas ay nagkatipon-tipon upang pakinggan at pag-aralan po ang iyong salita. Ikaw po ang nag-iisang guro. Ikaw po ang magturo sa amin at patuloy na magpalago sa aming pag-unawa at karunungan at pagkilala sa iyo, Panginoon, dahil ito lang ang aming
kailangan upang aming mga buhay ay patuloy na lumakad ayon po sa iyong inihanda na at nilakaran na po ng iyong anak na si Jesucristo naming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, dahil ito'y sa iyong habag at awa at iyong pag-ibig lamang na kami ay dumudulog sa iyo, na kami ay hinahangad na makilala ka. Lahat ng ito, Panginoon, dahil po sa iyong pagbibigay buhay sa bawat isa. At maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ay purihin, ikaw po ay pataas. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, Mami, sino yung pang 66? Ikaw yung nagbilang eh. Alright, sige po. Simulan natin sa 23. So, once again, good afternoon sa lahat. So, welcome sa Bible study natin. Now, verse 23, si Jesus ay may gulang na 30 taon na nagsimula sa kanyang gawain. Alright, ito mo ng sentence na to, bigyan po natin siya ng time to discuss. Wala lang, ewan ko kung anong pero meron po kasing common things na pwede po nating matutunan dito no sa 30 taon. So kung titingnan po natin sa ating mga Bible app or sa mga Bible natin, na meron po nakalagay na mga cross references. So sa ilalim no sa baba, pwede niyo pong tingnan at ito po hinahanap ko ngayon. So itong 30 years nasa ba 'yun? Okay, wait lang po Numbers 4:3. Okay, tingnan natin yung numbers Numbers, mga bilang. 4:3. So may sinabi po dito, mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng maaring pumasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa toldang tipanan. So ano ba to? Para mas maintindihan natin, tingnan natin yung verse 2. Kunin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohat mula sa mga anak ni Levi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa kanilang sambahayan ng kanilang mga ninuno mula sa 30 taong gulang. So yun po yung parang yung konteksto po noon. So nabasa ko lang din at natutunan ko lang din from Dr. John MacArthur. Actually marami pa pong mga verses. Sige, basahin lang natin to give para po magbigay sa inyo ng mas malawak din na kaalaman patungkol po dito. Ezekiel 1:1, kung babasahin natin yung Ezekiel chapter 1 verse 1, sabi po dito, ng ika-5 araw, ng ika-4 na buwan, ng ika-30 taon, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pampang ng ilog Chebar, ang langit ay nabuksan at ako'y nakita ng mga pangintain ng Diyos. So ito po ay si Propeta Ezekiel, no? At dito siya nagsimula na maging propeta, na gamitin ng Panginoon bilang propeta. So starting from 30 years of age, no? 30 years old. Sino pa? Marami pa dito eh. So, ano ba to? Genesis pa to? Teka lang po Genesis 41. Sige, tingnan lang po natin. Genesis 41:46. Okay, si Jose, no? Kasama nila Wally. Hindi po, si Joseph po to, no? Yung isa sa mga anak ni Israel, yung 12 tribes. Okay? Si Jose, 30 taong gulang, nang magsimulang maglingkod sa Paraon na hari ng Ehipto. So, kung makikita natin all throughout the Bible, 30 years of age or yung pagiging 30 years old na is yung parang ito na po yung yung katanggap-tanggap or yung parang ready na talaga upang gumawa ng isang or for example magtrabaho sa isang office. For example, magiging hari ka, magiging propeta ka, magiging pari ka, magiging tagapaglingkod ka. So 30 years old po, no? And kung matatandaan po natin, kung babalikan natin dito sa Lucas 3:23,
ito din po ang time, no, or yung edad ng ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay magsimula sa kanyang gawain. So, yan po yung karagdagang information about dyan sa 30 years old, no? So, usually, yun po yung nangyayari. Tol, baka may dagdag ka dito. Okay. Ano lang, 30 years old. Actually, yun nga, sabi ni John MacArthur nung yung sermon niya. Kumbaga, hindi naman na talaga kailangan ni Jesus Christ na umabot sa ganitong ano. Pero syempre, as yung talagang law abiding talaga kasi si Jesus Christ. Kumbaga para magkaroon siya ng kumbaga para dinggin siya as someone na meron talagang otoridad. So, yun. 30 years of age, tsaka pa lang siya talaga nag-step out to, yun nga, para talagang to do his ministry, after na binautismuhan siya, sa Ilog Jordan. So, yun. Yun lang. Okay. So, isa sa mga bagay na pwede po nating matutunan dito, no? So, ayun nga po, no, kumbaga, naaayon talaga sa kung ano yung, kumbaga, naisulat or kung ano po yung parang naitakda na ba, no, ng mga rules, regulations, pagpapakita na ito isa sa mga bagay na nagbigay talaga ng kredibilidad sa ating Panginoon upang siya'y, 'di ba, magpakilala, no, na bilang sugo ng Diyos, no? So, ayun yung isa sa mga bagay nating matutunan, and siguro in application din, no? Yan yung mga credibility or yung ano bang tawag doon, yung reputation din, no? So, yun, magre-reflect talaga yun sa ating pamumuhay din. So, kailangan talaga natin na sumunod, no? Makita talaga, mag-reflect talaga sa mga buhay natin yung pinapahayag natin. Okay? So, patuloy tayo. Anak siya ayon sa ipinalagay ni Jose. Okay? So, maybe sa Tagalog, medyo magkakaroon tayo ng baka hindi po masyadong clear itong ibig sabihin nitong ayon sa ipinalagay, no? Tingnan po natin siya sa English version. Tingnan lang natin. Okay, NASB, sabi po dito, when he began his ministry, Jesus himself was about 30 years of age, being as was supposed, the son of Joseph, the son of Eli, the son of blah blah blah. Okay, kung papansinin niyo po sa English na pagka-translate, no, as was supposed. Kumbaga, kung ano po yung nalalaman or kung ano po yung parang pag-iisip, no, or tinanggap ng mga tao. I mean, syempre kung ikaw hindi mo alam or hindi mo binabasa yung salita ng Panginoon at makikita mo si Jesus Christ na kasama ni Jose at ni Mary, maisip mo talaga na ang tatay ni Jesus Christ ay si Jose. Tama? Automatic po 'yun, 'di ba? Automatic na maisip natin, okay, si Jose ang tatay niyan. No? No, wala nang tanong-tanong. Alam natin, ang masasabi natin at maisip natin, si Jose ang tatay ni Jesus Christ. Pero ano po yung importance? Bakit inilagay ni Luke, okay? Yung writer po nito, I mean inspired by the Holy Spirit, bakit inilagay yung anak siya ayon sa ipinalagay ni Jose. So, ano po to? Intentional po talaga ito. Okay? Hindi to parang, ano lang, tol sa ano ba? Sa NASB, kasama ba to? I mean, hindi ba siya added, ano lang? Confirm ko lang Hindi siya added, tol, kasi, yung sa mga word for word, talaga nandito siya eh. Yung as was supposed. Kilala. Sa pagkakakilanlan, parang ganun. Okay, salamat po sa pag-confirm. So, yun po. Bakit po pala namin nasabi yun, no, na kung dinagdag lang ba siya or what? Kasi mula po sa original text, pa-translate sa English, meron po mga idinagdag. Okay? I mean, hindi naman yung dinagdag na ano, parang
for grammatical correction lang. Yung ganun po. Naintindihan niyo po, para maging tama lang yung grammar, minsan dinagdagdagan nila ng, ano ba mga dinadagdag, tol? Yung mga, basta mga minimal words lang naman. Okay? So, kaya kinonfirm ko po kay Kuya kung ito bang ayon sa ipinalagay ay dagdag o hindi. So, ano naman, confirm naman natin na hindi siya dinagdag. So, nandun talaga sa original. Now, ano po yung purpose? Bakit po ganun ang ginawa ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagsulat ni Lucas? Now, bigyan ko lang po kayo ng short na idea. Kung babasahin niyo po yung Luke chapter 1, sino ba dito nakapagbasa ng 1, 2, chapter 1 and 2 ng Luke? And 4. Sige, tingnan natin no, sa mga title. No? Tingnan natin. Scan lang po natin. Sa Luke 1 po, dito natin, ako natatandaan ko sa Luke 1, nagsimula ito kay sa story ni tatay ni John the Baptist, tsaka nanay niya, si Elizabeth, tsaka anong pangalan ng tatay niya? Zechariah ba yun? Zacarias. Zechariah, tama. Zechariah sa English. So, yung Luke po, chapter 1, listen carefully mga kapatid. Yung chapter 1 ay nagsisimula po sa story ng kung paano po ipinanganak si John the Baptist. Okay? Nagsimula sa tatay niya na si Zechariah at Elizabeth. And then pagkatapos po nun, doon na po nagpakita din ang anghel kay Mary. Okay, yun, tama nga, no? Yung kay Mary naman. Alright? And then, pagkatapos nun kay Mary, sa chapter 2, ipinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. So, yun po yung story na bumalik sila sa Bethlehem para magpa-register. Okay? Parang yung ginagawa po natin, di ba, pag pinanganak ka, dapat ilakad mo yung birth certificate. Yung mga ganun ba, para maging registered ka talaga na mamamayan no, ng Pilipinas. Di ba? So, ganun din po ang ginawa nila Mary. Okay? And then, pagkatapos po noon, ay ipinresenta si Jesus Christ sa temple. At doon po sa pag-present kay Jesus Christ sa temple, by the way, kung matatandaan niyo po, ito nasabi ko din po ito kaugalian po, bali, utos po talaga na ang panganay na anak ay lagi nilang ipe-present sa temple. Bakit po? Kasi, kung matatandaan nyo, kasi di ba nung time na iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa pagkabihag nila sa Ehipto, di ba? Di ba namatay po lahat ng mga panganay ng mga anak doon sa yung walang dugo, di ba? Dugo ba yun, tol? Tama ba dugo or dugo, di ba? Sober. Okay, di ba namatay yung mga anak, yung mga panganay? And ibig sabihin in-spare. Ano ba yung Tagalog ng spare? Yung ano ba yung spare? Hindi ang tawag Pinalagpas. parang pinalagpas. Ano ka eh. Sige, tol. Passover kasi yung lagi ko naiisip eh. Kaya parang nilagpasan, parang yun. Yes. Ang ano kasi noon, lahat talaga dapat ng panganay mamamatay. Dahil lang doon sa dugo, no? Hindi namatay yung mga panganay ng Israel. Pero lahat yung dapat sila mamamatay. So sabi ng Panginoon, supposed to be akin yung mga panganay nyo eh. So dapat nyo i-present yung mga panganay ninyo sa templo at mag-aalay kayo ng hayop bilang kapalit, parang kabayaran, parang ganun po ang nangyayari. So yun po ginawa nila Mary sa chapter 2. Present nila si Jesus Christ sa temple at very important information doon, kung babasahin nyo po, may nakausap po silang dalawang propeta ba yun, tol? Dalawang propeta doon sa temple. Una yung lalaki na matanda. Natatandaan niyo yan? Nabasa niyo na ba yun? Yung matanda na naghihintay na lang siya na makita yung Mesaya. Tapos nung nakita niya na, parang sabi niya, pwede na ako mamatay. Parang ganun na natatandaan ko eh. Nasa Lucas po yan. And then, yung pangalawa naman, yung matandang babae. Si Simeon.
Simeon. Si Simeon po yon, Lolo Myong. Yung babae naman si Saint Anne. Sino po? Si Ana. Ayun, si Saint Ana. Anne. Yes. Ayun, nabasa ni Lolo Myong. Okay. Yung babae naman na matanda, basta babaeng propeta din, kinonfirm niya din na ito ang anak ng Diyos, no? So, yun yung napaka-importante na ganap na yon, no, dun sa pagpunta nila sa templo. So, yon naidagdag po yun ni Lucas sa kanyang account dito, no? And then pagkatapos nun sa Luke chapter 3, sa chapter 3, yon nagsimula na pong maghayag si John the Baptist, no? Nagsimula na si John the Baptist sa kanyang ministeryo, yung pagbabaptismo, no, sa tubig. And then pagkatapos po noon, nakita na ni John the Baptist si Jesus Christ, 'di ba? At binautismuhan siya, at doon dineklara ng Ama mula sa langit na si Jesucristo ang kanyang anak na kanyang kinalulugdan. At pagkatapos po noon, nakita ni John the Baptist yung banal na espiritu na bumaba, 'di ba? Kay Jesucristo. Okay? Yun po yung nangyari. At pagkatapos po noon, chapter 4, yun. Doon na po nangyari ang ano ba sa Tagalog yung pag-temp? Yung sa Tagalog yan? Tukso. Okay, pagtutukso kay Jesus. Okay? At doon nakita natin na hindi siya nagkasala. And then, pagkatapos po noon, doon na nagsimula ang public ministry ng Panginoong Jesucristo. So, bakit po natin iyon sinabi? Okay, bakit po sinamarize po yun? Kasi ang purpose po ng pagsulat ni Lucas dito itong sa gospel na to is upang ipakita, no, na ang Panginoong Jesucristo talaga ang Messiah. So nakita po natin doon yung mga testimony, no? Mula doon kay John the Baptist, mula doon sa pagpapahayag ng anghel sa mga magulang ni John the Baptist, mula doon sa pagpapahayag ng anghel kay Mary, mula doon sa dalawang propeta na kanilang nakasama, at yung pagtatala, no, nila Mary kay Jesucristo, kay Jesus doon sa Bethlehem, kasi kailangan po nilang bumalik doon upang itala po ang pangalan, no, ni Jesus Christ. Now, yun muna, punta po muna po tayo doon. Bakit po nabanggit at bakit sinulat talaga ni Luke, no, yung pagbalik nila Mary doon sa Bethlehem? Ano po yung meron doon sa Bethlehem? Bakit pumunta sa Bethlehem? At bakit sa Bethlehem po nag-register? Bakit hindi naman, saan ba pinanganak siya? Sa Bethlehem, di ba? Tama? Doon pinanganak. At bakit doon sa Bethlehem po ni-register? So, baka meron po makapag-share, no, ng kanilang mga pag-aaral. Kahapon, sinend ko po yung link. Kung binasa niyo po yun, masasagot niyo rin po yung tanong, no? So, ano po ang importance at bakit sa Bethlehem? Bakit hindi sa mga ibang lugar? Bakit hindi sa ibang lugar? Bakit doon talaga sa Bethlehem pinaregister si Jesus Christ? Ito napaka-importante na malaman po natin. Sige, anyone po from the family, no, na makakapag-share, kung binasa nyo po yung sinend ko po na link, pwede nyo pong i-share. Sige po. Isa rin nagbasa. Okay, Sai. Sige, Sai. Ako kasi narinig ko lang. Pinakinggan mo, Tal, yung sa... sige, ano mo, Tal? Simulan mo, Tal. Ayun, ang naiintindihan ko lang base sa pagkakarinig ko sa sermon. Ano yan, yung mga Hudyo, kumbaga, ano talaga sila kumbaga, nasa kanila talaga yung malaman at alamin kung ano yung mga kanino-ninunuan nila. At Jerusalem is a known fact, kumbaga, alam sa kanila na ang Haring David ay sa bayan ng Jerusalem. So parang yun na yun na ko tol. So parang may siya sa kay Haring David.
Ayun, magandang panimula yun. Salamat, Tol. So, yun po magandang hint, no? Yung, kumbaga, yung angkan, no? Kung saan nagmula ang angkan ni David, doon sa Bethlehem, no? Doon sa Jerusalem. Doon po specifically. At, sige, sino po yung magdagdag? Sino nakapagbasa noon nung saling? Jamie. Yan na, kayo. Then, si Mary tsaka si Joseph. Kumbaga, kasi kailangan nilang magpa-register. Kumbaga, yung anak nila, yun nga si Jesus Christ. Kaya kailangan nilang bumalik, kumbaga, dun sa hometown nila. So, yung hometown nila is yung Jerusalem. Kumbaga, dun mapapakita din talaga na nasa line din sila ni David. Ayun. So, sa pagkakatanda ko, i-correct niyo ako kung ano. Sa pagkakatanda ko, 'di ba, pinapatay ni Herodes yung mga bata from 2 years old pababa, 'di ba? Tapos noon, sa pamagitan ng anghel na mensahe ng Panginoon, pinapunta sila Mary sa saan yun, Tol? Egypt ba? Sa Egypt? Egypt ba yun? Ewan ko, nakalimutan ko na eh. Yeah, Basta alam ko kaya siya naging Nazareno dahil din saan. Ewan ko lang, hindi nakalimutan ko na. Okay, confirm lang natin. No? Hindi ako sure kung sa Egypt or sa... Kasi magkabilangan yun eh. Sa baba yung Egypt, sa taas yung Nazareth eh. Ayun, yan. Basta pinapunta sila sa isang lugar, hindi lang natin, i-confirm natin na pwede nyo i-search habang nag-ano tayo kung sa Egypt or sa Nazareth. Pero isa sa sigurado nun, pagkatapos po nun, nung parang namatay na po yung hari na si Herodes, pinabalik na ng Panginoon at doon na po nagsimula yun nga yung pagre-register. Kaya bumalik sila. Sige po, Lola. Pinapunta sila sa Ehipto. Sa Egypt. Okay. Tapos, yung pinapatay ni Herodes yung mga bata, yung ginawa ng anghel, ginising si Mary at si Joseph, pinapunta sila sa Egypto. Tapos nung bumalik na sila, nung patay na si Herodes, pinapunta sila sa Galilea na. Yun ang tirahan nila. Sa Galilee. Okay. Sa Galilee. Kaya naging Jesus of Nazareth sa bayan ng Nazareno. Okay. Yan. Pagkatapos noon, nung magre-register na, pumunta sila sa Jerusalem, sa Bethlehem para magpa-register. Okay? Yun, importante po yun. Why? Kasi makikita nyo po doon, bakit hindi pa nagpa-register doon sa Nazareth? Di ba? Nandun naman na sila. Pero bakit pa kailangan bumalik? Kasi nga po, yun po yung sinabi kanina. Makinig po yung mga kapatid. No? Kasi nga po, very important sa mga Hudyo, ang pagkakatala kung saan po sila nanggaling. At yun po ay kailangan mo yung gawin, magagawa mo lang yun kapag bumalik ka kung saan talaga kayo nanggaling. Kasi di ba may 12 tribes? May assigned po yun na land. So kung galing ka dito sa tribo or sa sa tribo wakwak, hindi, joke lang. sa tribo na ito, doon ka, sa lugar na yun na naka-assign sa inyo, doon ka babalik, doon ka magpapa-register. Now, bakit po importante ang registry o pagre-register? Kasi po, may 4 po na reason na ibinigay din po. No? Ito, sigurado ko na napag-aralan din po ito ng mga scholars, no? Yung mga theologians. No? And ito isa po ito sa nasabi sa sermon po ni Dr. John MacArthur. Una is, ito po yung parang ma-determine para ma-claim mo yung lupa. Okay? Kailangan mo nang i-register para ma-claim mo yung lupa. Dito ka sa Benjamin.
Asan ka ba? Ay, wala ka dito. Wala kang lupa. Parang ganun po, no? So, yun. Isa yun sa importansya. Pangalawa po, para maklaim mo din yung inheritance or yung, ano ba yung Tagalog ng inheritance? Yung, Lahi. Lahi. hindi Mana. po, Yun yan. mana. Mana, Yung oh. mana. Ayan, nag-agree si Tito Bong. Yung mana mo, pangalawa po yun. Yung ano, bayang sinilangan kasi ni Haring David eh. Yes. So, yun. Kaya doon siya sa Mangguli. Yo. Kumbaga, yung angka nila yung David, kaya doon siya pupunta. Ayun. So, pagpapakita po yun na si Mary at si Joseph ay galing sa angkan, no, ni David. Kaya sabi po ni Tito Bong, doon talaga sila bumalik. Okay? So, pangatlo po is, yun din po daw yung basihan para sa tax nila. Okay? Okay? Kasi parang, hindi ko lang po alam yung specific details, pero base din po sa angkan mo, base kung kanino ka galing, doon po nagmumula kung magkano po yung tax mo. So, ganun din po, no? And pang-apat is para po ma-verify or ma-sure nila kung sasabihin mo na galing ka sa lahi ng Levites or parang magsisilbi ka bilang pari. So, kailangan talaga din yon yung pagtatala para ma-verify nila na qualified ka to be a priest. Kasi nga, di ba, ang pari ay sa linya lang po ng Levites. Sa linya ni Levi. Okay? And lastly, para po mag-claim ng right mo or qualified ka to be the king. Okay? Kasi nga po, 'di ba, ang paghahari ay nasa linya po ni David. All right? So kung magki-claim ka na, oy, may karapatan ako maging hari. Oh, tingnan natin kung galing ka ba talaga sa linya ni David. So, kaya kailangan po talaga yung pag-register. So, ayun, sana po nagkaroon kayo ng mas malawak ngayon na information. Gaano ka-importante yung genealogy or pagre-register. So, yun po, no? Now, that is very important na pagpapakita ng Panginoon sa pamagitan ng pagsulat ni Lucas na pinakita talaga doon na bumalik sila sa Jerusalem. So, pagpapakita noon na Jesus Christ in His humanity is galing talaga siya sa linya ni David. Now, eto na-amaze lang din ako. Siguro naman no, nakapag-study na tayo ng, I remember nag-study na tayo ng Mark sa ating worship services. Natapos na natin yung Book of Mark. And meron tayong mga nakita doon kung ano yung mga accusation no, ng mga Pariseo kay Jesus Christ para makulong siya, para mapatay siya. May natatandaan po ba kayo na inakusahan ng mga Pariseo si Jesus Christ na, hindi ka naman galing sa linya ni David, bakit makiklaim ka na hari ka? Di ba? Di ba ang kiniklaim ni Jesus Christ, He is the Son of God, no? The King, no? The coming King. May narinig po ba kayong accusation na sinabi nila, uy, ikaw, di ka galing kay David. So, wala na, ex ka na, no? Sinungaling ka. May natatandaan po ba kayong mababasa na ganun? Di ba wala? Wala po, no? Why? Ito, sabi lang din po to, and I think I would agree, nung sigurong kinlaim ni Jesus Christ na siya po ay ang Messiah, galing sa angka ni David, siguro isa sa mga pinakaunang gagawin talaga ng mga Pariseo ay i-check talaga nila sa records kung galing ka ba talaga sa angka ni David. Pero, siguro one of the reason bakit hindi natin nakita na inakusahan nila si Jesus Christ na hindi galing sa angka ni David kasi na-confirm nila. Na-check nila yon. Allah, galing nga siya sa angka ni David. So hindi natin to magagamit bilang pang-disprove na siya ay hindi ang Messiah or yung kiniklaim niya na siya ang anak ng Diyos, no? So, yun po yung isa sa mga bagay na matututunan natin. And alam niyo po ba, one of the amazing facts also ngayon is yung itong genealogy, yung register nila ng
ng angka nila. Wala na po yun ngayon. Tanungin niyo po presidente ng Israel. Joke lang. Wala na po yun ngayon. Na-erase na po yun. Kailan yun nawala? Nung pagka... Sige, tol. Kailan yun na tol? Na baka meron kang Yung na, 70 AD, na. Sinira na yung templo. Pagwasak sa templo. Yung mga yung sa Roman Empire, no? No, 'di ba winasak po yung templo 70 AD, no? So ibig sabihin tama ba tol? 70 years pagkatapos ng ni Christ. 70 AD ibig sabihin minus 33 years. Minus 33 years ng 70 AD kumbaga mga 40 years bago nag-ascend si Jesus Christ. After na nag-ascend si Jesus Christ. So yung AD is nagsisimula sa birth? Birth, oh. Okay. Akala ko death. Akala ko after death. AD. Anno Domini. The year of the Lord. So yung BC, akala ko before Christ. BC is, kalimutan ko rin eh. Natin, i-search natin mamaya. Actually, CE, BC. Yung mga ganon. Mga ganon. Okay. Pero lahat may kinalaman kay Kristo. I see. Alright. Yan, magandang matutunan din natin yung mga CE, BC, AD. Di ba meron pong ganyan sa mga pagtatala ng taon. Okay? So, nung nasira na po ng templo, dahil nga po yun dun sa time na yung Roman Empire, nawala na rin po yung record. Wala na. Hindi na nila yun matrace. Pero, na-trace nila yun after nung pagkakabihag nila sa Babylonia. Di ba, kagagaling lang natin sa pag-aaral dun sa pagkabihag sa Babylonia, na-trace nila yun, nabalik nila yun. After, 70 years din yun eh. Di ba, 70 years nabalik sila. Pagkabalik nila, nabalik po talaga nila yung records, naayos po nila. Why? Bakit nung sa Babylonia? Kasi nasira din ang templo eh. Alam niyo po yung sa Babylonia, nasira din ang templo. Same din sa nangyari doon sa time ng Roman Empire. Nasira din ang templo. But the difference, na-retain nila doon yung sa Babylonia, after captivity sa Babylonia. Pero sa Roman Empire, hindi na. Why? Kasi nung sa Babylonian Empire, wala pa kasi ang Messiah. So kailangan pa yung record para maipakita talaga na siya ay galing talaga sa kay David. Pero nung sa Roman Empire na, wala na tapos na Hindi na kailangan kumbaga. Kaya ngayon, wala na rin po iyon. Amazing, no? So we praise God. Sige, tol. So paano na mare-reconcile ng mga yung mga Judaism, no? Yung coming Messiah nila. Oo nga. Kasi sa Judaismo po, again, 'di ba, nire-reject po nila si Jesus Christ. Yung mga Hudyo ngayon, 'di ba, they rejected Christ. Hindi talaga daw siya ang Messiah. So naghihintay pa rin po sila. Pero yun nga, sabi nga ni Kuya, ngayon wala na yung genealogy, hindi nila matrace. Paano nila yun maipapatunayan na siya ay galing sa angka ni David? Wala na. Erase na. So 'di ba, makikita nyo talaga doon that Jesus Christ is the Messiah. Okay? So, we praise God for that. Okay? Alright. So, patuloy po tayo. May mga dadagdag pa ba? Okay, let me talk. Alright, sige. Patuloy tayo sa, again, okay, ito pong salita dito na ayon sa ipinalagay ni Jose. Now, dito po, ayon lang din po sa pagkakabasa at pakikinig ko doon sa sermon ni Dr. John MacArthur. Kung mapapansin niyo po, no, sa genealogy ni Matthew, okay? Sa genealogy, okay, ito po, binasa natin kanina yung kay Luke 23 hanggang 38. May nakita po ba kayong babae? Sa mga pangalan? May babae po ba? Wala, no? Wala. Pero kay Matthew, sa genealogy ni Matthew, kung matatandaan niyo po, may babae po ba or wala?
Meron? Okay, sabi ni Jamie meron. Sino yung apat na... Ay, sino yung mga babae? Ilan yung babae doon sa ano? Apat, no? Apat. So, matatandaan niyo po ba sino yon? Sino yung apat? Si Tamar, Rahab, Ruth, Mary. Okay. Kasama si Mary? Mary? Okay. Mary ba? Or si ano? Yung Bathsheba. Bathsheba? Si Bathsheba din natatanda. So, si Tamar, sino yan, Jamie? Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Parang hindi ko nakita. Meron din. Meron na. Sige. Okay. Alright. So, bakit ko po yun nabanggit yung sa babae? Okay? Alright. So, ganito po kasi, ito pong sinulat ni Luke naman, wala pong babae. Okay? Yun yung kaibahan, walang babae. Uy, bakit naging ganito? Teka lang ha. Teka lang, ano yan? Okay na. Okay. So, kung matatandaan niyo po, sa genealogy ni Matthew, merong babae. Pero kay Lucas, wala. Okay? So again, makinig po kayo mabuti, no? Maganda po na matutunan po ninyo ito. Yung kay Matthew, meron po siyang purpose bakit sinulat niya yung babae. Sino ba yung mga babae? Yan, kanina ko pa po tinatanong, sino ba yung mga babae? Si Tamar, si Rahab. Magsimula tayo. Sino bang una? Si Tamar, si Rahab. Rahab, no? Tamar? Si Tamar ba? Si Rahab, si Ruth, and then Bathsheba. Wala. Wala si Bathsheba. Okay. Si Mary. Okay. Sige. So, balikan po natin si Tamar. Kung natatandaan niyo po sa Bible study natin, sino po ba si Tamar? Siya yung naging asawa ni Judah, Tamar. Yes. Kasi nung panahon na yon, yung mga anak ni Judah ang dalawa, namatay yun si tsaka sino ba isa? Pinatay sila ng Diyos dahil hindi nila ginampanan yung gampanin nila para sa Tsaka masasabi ko nga pala, sa kanila nagmula yung lineage ni Jesus Christ. Sila Tamar, sila Rahab, sila Ruth, sa kanila nagsimula yung lineage, yung pinakalahi ni Jesus Christ. Yun lang. Okay. So si Tamar po is asawa ni Judah. 'Di ba? Galing din po kay Judah, no? Magagaling talaga sa line ni Judah ang Messiah. So ang asawa po ni Judah is si Tamar, at si Tamar po ay isang hentil. Tama ba? Siya po ay isang hentil at isa po siyang prostitute. Prostitute si Tamar, no? Okay, isa po siyang prostitute. And then, next naman doon si Rahab. Si Rahab ay asawa ni Boaz ba? Kay Boaz ba to? Or si Ruth, si Ruth kay Boaz. Tama? Si Rahab, yun po siya yung yung spy, yung pinatuloy niya yung mga spiya. Tama? Natatandaan niyo po yung story? No? Si Rahab po, sige tol. Hindi, okay na. Tama yun yung story. Okay. So si Rahab po yung prostitute na
nandoon sa anong lugar ngayon? Sa Jericho. Okay, tapos nung nagpadala si Joshua ng 2 espiya, kasi nga 'di ba, yung mga galing po sa Ehipto, 'di ba, papunta sa Promised Land, 'di ba 40 years sila nagpaikot-ikot sa ilang. Then nung papunta na sila sa Promised Land, sa Jericho, tatawid na sila, nagpapunta na si Joshua ng 2 espiya at pinatuloy ni Rahab, no, yung dalawa, at siya po yung hentil din po sa Rahab, pero naging ano po siya, no, naligtas, no, naging believer. At si Rahab po ay naging asawa ng tatay ni Boaz ata. Yun ang pagkakaalam ko eh. Tingnan nyo sa Matthew. Si Salmon. Salmon yung asawa niya. Ayun, si Salmon. Okay. Si Salmon, Rahab, then anak nila si Boaz. Okay? Alright? And then si Boaz naman, napangasawa niya si Ruth. And si Ruth is also tol, ang Moabites ba, ano ba, or hentil din? Hentil, oh. Hentil din, di ba? Anything that, hentil, Moabites. Moabites, okay. So si Ruth din po ay isang hentil. No? Si Ruth. Alright, and then next is si Mary, pero sa sermon ni Dr. John MacArthur, nasali niya si Bathsheba, no? Okay? Si Bathsheba talaga yung sa Matthew. Sa Matthew. Kasi doon na magagaling yung division. Si David. Yes. Solomon. Parehong kay Bathsheba yata yun. Yes, first son si Solomon, pangatlong son si Nathan. Okay. So okay, please bear with us na mga kapatid. Again, bakit po si Bathsheba nasali? Yun, maganda yun na input ni Kuya. Kasi doon na po manggagaling yung division, yung kaibahan. Okay, pero bago po pumunta dyan, again, yung purpose po bakit kay Matthew merong mga babae is kasi po, sino nga pong audience, sino nga po yung sinusulatan ni Matthew nung sinulat niya yung Gospel of Jesus Christ? Sino nga po mga Hudyo. Mga Hudyo. At ang mga Hudyo, they are really, tol, ikaw nga mag-explain. So yung, wala tayong ibang may incorporate or associate sa Judaism or pagiging Hudyo, kundi yung pagiging legalistic. So lahat dinadaan nila sa kautusan. Kaya nga yun ang kanilang, hanggang ngayon, yun yung daan nila. They are still stuck in the old covenant. So, and yun, para sa kanila ang hentil ang Hudyo ay walang pakikipagbahagi sa mga hentil. Ayun, and pinapakita po doon ng Panginoon sa pamagitan ng pagsulat ni Matthew na in your very origin, galing kay Judah pa lang, no? Ewan ko nga, baka doon kala Abraham din or ano. Pero sa ating napag-aralan ngayon, galing pa lang kay Judah, ang partner na po, kumbaga, pwede kong tawaging may dugong hentil na po talaga. Naintindihan niyo po, hindi siya pure na Hudyo. Kasi nga po itong mga Hudyo, sabi nga ni Kuya, they are very eksklusibo. Hentil, Hudyo lang. Wala yung mga hentil, wala kayong parte sa kaharian, ganito, ganyan. Pero dito pinakita ni Matthew sa kanyang genealogy, sa pagkakasulat niya, from Judah to Salmon, to Boaz, to David, di ba? Yung mga babaeng iyon, okay? Bunga yon ng, yun nga, may lahing hentil. So yun po yung purpose bakit sinalihan po ng babae doon sa genealogy ni Matthew. Okay? Naintindihan niyo po yun. Now, kay Luke naman, okay? Bago pa tayo pumunta kay Luke, bukas na lang yung kay Luke, no? Bakit puro lalaki? Doon muna ako mag-end sa sinabi ni Kuya kanina. Importante na sinabi si Bathsheba. Why? Kasi doon po magsisimula yung division. Kung babasahin niyo po sa tala ni Matthew at ni Lucas, mula po kay Abraham, pare-pareho yon. Hanggang kay David, pare-pareho po yon.
Okay? Pero pagdating kay David, pagsunod kay David, kung papansinin nyo po, sige, tingnan nyo po sa Matthew, anong verse yun? Tsaka dito din kay Luke, anong verse yun? Tingnan natin, para makita nyo po talaga. Pakihanap po mga kapatid. Kay Luke ako titingin. Yung kay Matthew, tingnan nyo. Matthew sa 6 nagsimula. Ano tol? Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Okay, 1:6, no? Tingnan natin yung chapter 1, verse 6 ng Matthew. Matthew 1, verse 6. Tingnan nyo po mga kapatid. Naging anak ni Jesse si Haring David at naging anak ni David sa asawa ni Urias, si Solomon. Ito pala, sa asawa ni Urias. Ito, nabanggit pala si Bathsheba. Sa asawa ni Urias. Okay? Na hindi lang siya directly sinabi, pero yan, sa asawa ni Urias. And then, kung makikita nyo dito, si Solomon. Tama? Now, balik tayo kay Luke. Anong verse tol kay Luke? Luke 3, Nathan. 31. Yes, 31. Tingnan niyo po mga kapatid. Anong sunod kay David? Ni David, ang naging anak ni David ay si Nathan. Hindi po Solomon ang sinabi dito. Naintindihan niyo po? David, sinong sunod ni David? Sino naging anak ni David? Nathan. Okay? David, Nathan. Hindi po David, Solomon. Hindi po Solomon. Hindi nyo makikita si Solomon dito. Why? Bakit? Ang ganda, no? Ang ganda. Yan ay sasagutin natin bukas. Pwede ba ipagpabukas, tol? Para maging mag-aral din yung ating mga kapatid. Bakit kay Luke si Nathan? Bakit kay Matthew si Solomon? Di ba? So that will be your assignment. At bukas atin po yung pag-aaralan. So again, makakatulong po yung link na sinend ko po sa inyo. Sermon po yon ni Dr. John MacArthur. Marami kayong matututunan doon. Please, bigyan niyo po ng time to read. And we confirm it sa Bible, sa Word ng God. Okay? Sige tol, any additional at ano tol? Ayun. Dito pa lang, kahit di natin matapos, nakita talaga natin na Jesus Christ is the promised Messiah. So God, the God who promised, also the God who delivers us, the Savior of the world. So, yan. He truly delivered what He promised. Amen. Okay? So, nakakamangha po no, na makita natin dito yung ginawa ng Panginoon. No? So, mga kapatid, patuloy nyo pong aralin ang salita ng Panginoon. Spend time no, sa Word. Yun po ang lagi nating reminder sa bawat isa. So, yun po yung tanong na ating pagpapatuloy at sasagutin bukas. Bakit kay Luke si Nathan? At sino ba si Nathan? At bakit kay Matthew si Solomon? Okay? So, please take note, Luke 3:31 at Matthew chapter 1 verse 6. So, bukas papatuloy po tayo 4:30. So, tol, pwede mong i-close tayo sa prayer, tol. Sige, let us pray. Panginoon, ito po ang aming pagpapasalamat na sa iyo po na nagmula ang aming tagapagligtas sapagkat wala pong makakapagligtas sa mga nilalang, Panginoon, kundi ang may lalang. Ikaw po ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay out of nothing, Panginoon, for you are the only eternal being. Salamat, Panginoon, na lahat, at dahil dyan, lahat ng inyong sasabihin, dito po kami lahat ay mananalig at dito lang kami didepende, Panginoon, sapagkat kung wala ka, wala po kaming magagawa. Salamat sa gospel, Panginoon, na ipinahayag mo po sa bawat isa ng iyong mga anak. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We praise God, no? Salamat po sa time nyo. See you po ulit bukas. Salamat. God bless. Bye-bye.